Pagkapasok niya sa kanyang silid, sumandal siya sa pinto. All the tears that she's holding back runs down in her eyes. Kanina niya pa gustong umiyak, ngunit hindi niya iyon kayang ipakita kay Felicia, lalong-lalo na kay Calvin. Napakatanga niya. She felt dumb. Napadpad lang siya sa future, naging ganito na siya katanga. Hindi niya ba naisip na maaaring paglaruan lang ni Calvin ang puso at katawan niya? Muntik na niyang makalimutan na siya pa mismo ang nagpresenta upang maging isa sa mga babaeng dinedate nito. Akala niya kasi noon, hindi lalalim ng ganito ang nararamdaman niya para kay Calvin. Hanggang sa may mangyari sa pagitan nila. That night, she gave in. She gave her soul. She gave her heart. Buong puso niyang inalay dito ang kanyang pagkatao. Akala niya, pareho sila ng nararamdaman. Binalak pa nga nitong magtanong sa albularyo kung paano siya nito susundan sa nakaraan, hindi ba? Naguguluhan siya, ngunit malinaw na sa kanya na pinaglalaruan lamang siya nito. Marahil, mahilig talaga ito mang babae. Marahil, bawat halik at haplos nito sa kanyang katawan ay nagagawa din nito sa ibang babae. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi mapalakas ang kanyang mga hikbi. Napakatanga niya upang magmahal sa taong pansamantala lamang. Sa madaling panahon, natutunan niya itong mahalin. Mahalin ang higit pa sa pagmamahal niya kay Tupper. Nagbihis agad siya bago niya inayos ang kanyang mga gamit. Wala nang dahilan upang manatili pa siya sa bahay ni Felicia. Uuwi na lang siya mag-isa. Teka, saan siya uuwi? Natapik niya ang kanyang noo nang maalalang wala siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay ni Calvin. Habang nag-iisip siya kung saan siya maninirahan pansamantala hanggat hindi pa natatapos ang 100 araw niya sa future. Nakatulog siya. Nagising na lang siya nang maramdaman niya sa kanyang pisngi ang mainit na sinag ng araw na nanggagaling sa bintana ng kwarto niya. Minadali na niyang mag-ayos ng kanyang sarili at ng kanyang gamit. Sinigurado niya munang maayos na ang kanyang sarili bago siya lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto, napahinto siya dahil nakasalubong niya si Calvin. Kalalabas lang din ito sa kwarto nito. Halatang bagong gising din ito dahil magulo pa ang buhok nito. Sabay silang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Where are you going? Tanong nito. Uuwi na sa Maynila. Sa bahay ko? Hindi. Saan? May pamasahe ka ba? Wala ka naman ibang kakilala dito bukod sa akin. Nasaktan siya dahil malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Bakit parang ito pa ang galit? Ito na nga ang nanakit sa kanya. May pamasahe ako. Nilagpasan na lang niya si Calvin habang buhat-buhat niya ang kanyang backpack. Really? Huwag mo na akong isipin kung saan ako makikituloy. Hinawakan nito ang kanyang braso upang pigilan siya kaya napahinto siya. Saan nga ba nagmula ang lahi ng Palermo na malalandi? Sa pamamagitan lamang ng paghawak nito sa kanyang braso, boltaheng kuryente na ang nararamdaman ng kanyang katawan. Why are you acting so weird? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Ano to? Bakit aalis ka? Look, I'm sorry about the crazy things I said earlier. Hindi ko naman yun. Naputol ang pagsasalita ni Kevin nang lumabas bigla sa kwarto nito si Felicia. Ana Maria, saan ka pupunta? Sabay silang napalingon dito. Napansin niyang namamaga ang mata ni Felicia. Marahil umiyak ito ng husto. Uuwi na ako sa Maynila.
Huwag niyo nang isipin kung nasaan ako. Mas makakabuti din sa atin lahat ito. Kelvin, mabuti pang layuan na natin ang isa't isa dahil tayo din ang mahihirapan sa bandang huli. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. What the hell? No! Stay right here. Maliligo lang ako. Sabay tayong uuwi. Tumakbo si Calvin pabalik sa kwarto nito upang maligo. Ana Maria, seryoso ka ba sa mga sinabi mo kanina? O sinabi mo lang iyon para pasakitan ng apo ko? Seryoso ako, Felicia. Mas makakabuti din sa'yo kung lalayo ka kay Tuper. Makakahanap ka pa ng ibang magmamahal sa'yo ng totoo. Ana Maria, kahit naging malungkot ako sa piling ni Tuper, kahit kailan, hindi ko iyon pinagsisihan. Bawat araw na kasama ko siya, iyon ang pinakamahalagang nangyari sa buhay ko. Sana palayain mo si Tuper pagbalik mo sa nakaraan. Parang awa mo na, Ana Maria. Ibigay mo sa akin si Tuper. Napahikbi ito at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Patawarin mo ako, Felicia. Pero hindi ko magagawa yun. Pakisabi na lang kay Kelvin, maraming salamat. Ito na ang huli nating pagkikita, Felicia. Tumalikod na siya kay Felicia, habang tahimik itong umiiyak. Awang-awa siya kay Felicia, ngunit alam niyang masasaya ito kung may taong magmamahal ng totoo dito. Hindi ito mapapasaya ni Tuper dahil walang kwentang tao si Tuper. Wala din naman siyang balak balikan ito sa nakaraan. Hindi na siya pinigilan ni Felicia nang makalabas siya ng bahay nito. Hindi na niya hinintay si Calvin dahil wala na siyang balak magpagamit muli sa lalaking ito. Agad siyang sumakay ng isang pampasaherong bus papuntang Maynila. Napalunok siya nang makaupo sa dulong bahagi ng bus. Wala siyang pira, kaya kinakabahan siya. Mabuti na lang at hindi pa naniningil ang konduktor ng bus kahit medyo nakakalayo na sila. Habang nasa biyahe siya, hindi mawala sa kanyang isip si Calvin. Napatingin siya sa bintana. May kalakasan ang ulan sa labas. Tag-ulan na kasi kaya palagi nang umuulan. Miss, bayad mo? Napalunok siya nang tanungin siya ng konduktor. Manong, wala ho akong pera. Pwede ho bang makalibre ng sakay? Lakas loob na tanong niya. Ano? Nababaliw ka na ba, miss? Mudos niyo yan, no? Bumaba ka kung wala kang pera. Napatingin lahat ng pasahero ng bus sa kanya. Grabe, nakakahiya. Naku, ang lakas kasi ng sigaw ni kuya. Sige ho. Hindi na siya magmakaawa dahil alam niyang hindi naman siya pagbibigyan nito. Pinababa agad siya nito. Malakas pa naman ang ulan kaya nabasa agad siya. Grabe kayo, Manong. Sana ibinaba niyo man lang ako sa bus stop. Sigaw niya nang makalis na ang bus. Pinausukan pa siya nito. Basang-basa agad ang kanyang buong katawan. Ibinaba kasi siya ng mga ito sa lugar kung saan wala man lang masisilungan. Wala din katao-tao sa paligid niya. Nako naman no, bakit ang sasama ng tao sa future? Sana makabalik na ako sa 1980s. Napahikbi siya habang naghihintay ng susunod na bus na dadaan. Panay ang pagpunas niya sa kanyang mukha dahil basang-basa iyon ng ulan. Mukha na siyang basang sisiw. Pati ang kanyang bag ay basang-basa na. Marahil pati ang loob ng bag niya. Maya-maya pa, may napansin siyang kotseng paparating. Nanlalabo ang paningin niya dahil sa malakas na ulan. Hindi niya masigurado kung bus ba iyon o kotse.
Tinaas niya ang kanyang kamay at winagayway iyon. "Tulong! Para po!" sigaw niya. Huminto agad ang kotse sa kanyang harapan, ngunit napaatras siya dahil lumabas ng kotse ang taong nagmamaneho nito. Walang iba kundi si Calvin. Nakasalubong ang mga kilay nito habang papalapit ito sa kanya. Nababasa din ito ng ulan. "I told you to wait for me! Ang tigas talaga ng ulo mo, Ana Maria!" Wala na siyang nagawa kundi sumakay sa kotse nito. Hindi na siya nakapag-isip pa.